mga may kapansanan nakakahabi. Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang. Nung natutunan ko po yung paggawa, Sino nagturo sa nag-training po Nag-training. kami sa DOST. sa DOST rin? Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon. Maliit lang. Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Saan bahagi ang DOST Miss Radyo. Ilang ba natin? Magandang gam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Impapawid, Oning Miranda. Narito na ang programa magatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kokonekta sa bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ako po si DOST Secretary Renato Yusolidum Jr. at ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Magandang agam po, Secretary. Magandang aghamonin at sa lahat ng ating mga kakonek. Kamusta na po kayo, sir? Mabuti naman. Long time no here. Yes, sir. Matagal na po namin hindi kayo nakakasama. Talagang marami po nakakamiss sa inyo. Naaikot tayo sa iba't ibang lugar sa Yes, sir. Pilipinas. Marami pong activity ang ating DOST. Isa na rin dyan yung pagbisita nga ng ating Pangulo doon sa Regional Yarn Production Yes, sa sir. Bentar, Ilocos Ayan. Norte. Bago tayo magpatuloy, Secretary, nais po namin i-congratulate o batiin ang ating DOST Secretary, Dr. Renato Yusolidum Jr. for being named as 2026 UPA. Ba ito? UPAA. UPAA Lifetime Distinguished Alumni Awardee by the University of the Philippines Alumni Association. Congratulations po, Secretary. At ito naman sana ay isang patunay na sa inyong panguna ang agham ay ramdam dito po sa ating bansa. Maraming salamat, Onin. Ayan. Maraming salamat po sa kanya at para lahat tayo makakunik, oras na para pakinggan ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggo nagdaan straight from the S&T Authority ng bansa. DOST Secretary Renato Yusolidum Jr. Unahan natin ng Smart Islands Rising sa San Agustin, Romblon. Itinampok ng Department of Science and Technology ang iba't ibang teknolohiyang nakatuon sa mga pangangailangan ng bayan ng San Agustin bilang isang island community katulad ng solar energy system para sa isang ice plant facility, ang RAIN Local Fi na makatutulong sa connectivity at access sa komunidad, at ang Sasinag Tourism Kiosk o San Agustin Smart Information, Navigation and Access Gateway. Lunes naman po ay pinangunahan natin ang opening ceremony ng Regional Science, Technology and Innovation Week ng Mimaropa Region. Miyerkules ay nagtungo naman tayo sa Daet Camarines Norte para sa Regional Science, Technology and Innovation Week ng Bicol Region. Binisita rin natin kahapon ang ilan sa mga proyekto ng DOST sa Camarines Norte at ngayong araw ay nagkaroon po tayo ng pagpupulong kasama ang ating partner na Atmo Incorporated, isang US-based AI meteorology company upang paigtingin pa ang weather forecasting system ng Pilipinas. Maraming salamat po, Secretary. Samantala narito ng iba pang napapanahong balitagam. Ito ang DOST Report.
Mas pinatibay pa ng Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute o DOST-PTRI ang kabuhayan ng mga lokal na weavers sa Ilocos Norte kasabay ng ipinagkaloob na 8 modified handloom weaving machines para mapabilis ang produksyon at mapreserba ang tradisyonal na pamana ng inabel. Layunin ng inisyatibong ito na mas lumawak pa ang kita at oportunidad ng mga benepisyaryo tulad ng mga taga-Paway na nagpahayag ng kagalakan dahil mas mabilis nilang paggawa ng dekalidad na produktong Pinoy para sa mas malaking merkado. Patunay na sa pagkakaisa katuwang ang teknolohiya at inobasyon, ang aghamay ramdam at ang kultura natin ay yayabong pa. Sa ibang balita, sa kabila ng sunod-sunod na pag-ulan, delikadong pamalaot dahil sa malalakas na hampas ng alon. Pero para masiguro o masigurado ang kaligtasan ng ating mga mangingisda, mayroon ng inilunsad na monitoring system para sa mga sasakyang pandagat sa Romblon. Para sa kabuang detalye, may DOST report si Claire Mondares. Sa isang lalawigang napaliligiran ng dagat gaya ng Romblon, mahalagang bahagi ng buhay ang paglalayag para sa kabuhayan, turismo, transportasyon at pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit sa laot, maaaring biglang magbago ang panahon at magdulot ng panganib sa mga mangingisda at bangkero. Baka bigla kaming tumaob at baka malakas ang alon, ay mahirap na sa dagat ang buhay ng tao. Upang matiyak ang kaligtasan ng mga pumapalaot sa dagat, isang teknolohiya mula sa Aklan State University at Department of Science and Technology o DOST ang binuo upang masubaybayan ang paglalayag ng mga maliliit na sasakyang pandagat at mapabilis ang pagtugon sa oras ng sakuna. Ang sa Sea-Waves Technology po, real-time po malalaman nila kasi instrument all-in-one na rin po siya para sa barko eh. They will be prompted already na kailangan na nilang bumalik sa shore. Kasi yun yung maganda sa sa Sea-Waves Tech. The data acquisition system, the mobile phone, is already an instrument all-in-one. Kasabay ng pagbubukas ng Regional Science, Technology and Innovation Week sa Mimaropa, formal na inulunsad ng DOST ang Sea-Waves o Sea Condition Emergency Alert and Warning Apparatus for Vessel Safety. Ito ay isang disaster risk reduction technology na naglalayong tugunan ang limitado at hindi maaasahang internet connection sa mga komunidad sa isla. Ang Sea-Waves ay binuo ng mga mananaliksik mula sa Aklan State University. Sa tulong ng teknolohiyang ito, masusubaybayan ng lokal na pamahalaan at ng Philippine Coast Guard ang kasalukuyang lokasyon, bilis at destinasyon ng isang sasakyang pandagat. We were able to test it from the shoreline 3 kilometers, and then during the deployment, we were able to test it hanggang preliminary survey 7 kilometers. But during deployment po, we were able to test it up to 15 kilometers. Kung matukoy ng Sea-Waves na hindi normal ang kondisyon ng isang bangka at mapunta ito sa isang kritikal na sitwasyon, otomatikong magpapadala ng babala ang sistema sa monitoring center. Mimaropa as an island region has a challenge because development must know how to cross waters. It must reach our islands, our communities, our enterprises, our schools, and our families despite the distances between the islands. It must be felt in farms, coastal communities, classrooms, health centers, workshops, and local industries. Sa bawat paglalayag, bit-bit ng mga mangingisda at bangkero ang pag-asang makauwi ng ligtas sa kanilang tahanan. At sa tulong ng Sea-Waves, umaasa naman ng DOST na mas mapalakas pa ang paghahanda at pagtugon sa panahon ng sakuna. Mula dito sa Udjongan, Romblon, Claire Mondares para sa DOST Report. One DOST for you. Solutions and opportunities for all. At Claire, mga Connect, gusto mo bang manalo ng 500 peso GCash? Sumali na sa ating
Hashtag Agham Mo Ba Trivia Contest habang nanonood ng live broadcast dito lang sa Radyo Pilipinas. At para manalo, narito ang ating mechanics. Number 1, manood at makinig sa live stream ng Radyo Siyensya dito lang sa Radyo Pilipinas official Facebook page. Number 2, pakinggan mabuti ang hashtag Agham Mo Ba Trivia Question na ibabahagi namin sa mga pagitan ng ating programa. Number 3, i-type ang inyong sagot sa comment section gamit ang format na hashtag DOSTV kasunod ng inyong sagot. Halimbawa po, hashtag DOSTV Habagat. Number 4, bilang ika-10 taon na ng DOSTV, ang pang-10 viewer na magko-comment ng tamang sagot ang mag-uwi ng papremyo. Pero dapat ikaw ay nakapag-share na rin ng ating live program. Number 5, para malaman ang winner, panoorin ng live stream hanggang dulo para malaman kung ikaw ang nagawagi. At magdirektang mensahe sa DOSTV Facebook page, kalaki pa ngayong pangalan, screenshot ng comment, GCash number at date kung kailan nanalo para maklaim ang iyong premyo. Tamaunin kaya naman makinig mabuti at tumutok lang. At para hindi na tumagal, narito na ang ating Agham Mo Ba Trivia Question for the Week. Agham mo ba na ang Pilipinas ay may sarili ng mga microsatellite sa kalawakan? Tulad ng Diwata 1 at Diwata 2 na itinayo ng mga Pilipinong siyentipiko at hininyero? Ang mga satellite na ito ay kumukuha ng libu-libong larawan ng ating mga kagubatan, karagatan at bagyo para makatulong sa paghahanda sa sakuna at agrikultura. Kaya naman ang tanong, mga kakunek, hashtag Agham Mo Ba kung anong ahensya ng pamahalaan sa Pilipinas ang nangungunang blank. Tama ba, Zay? Tama. Alamin ang kabuuan ng tanong, maya-maya lamang. Kaya makinig mo mabuti, mag-abang at mag-comment ang magwawagi po at makatatanggap ng 500 pesos worth of GCash. At ang winner ay ating babanggitin maya-maya lamang bago matapos ang ating programa. Samantala, patuloy lang po kayong makigunag sa amin. Maaari kayong mag-comment ng inyong reaksyon, suggestion o tanong sa ating Facebook Live sa Radyo Pilipinas at DOSTV Facebook page. Sa ating pong pagbabalik, pag-uusapan natin ang isang proyekto ng DOST na ginagawang safe water ang mga tubig na galing sa mga slaughterhouse. Tutok lang dahil magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang tsansang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Sa DOST, konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang batiin ang ating mga DOST Verkada na nakikinig at nakikisa sa atin ngayon sa ating comment sections. Binabati po namin ang ating... Wala ba? Naku. Ganadong-ganado pa naman ako sa pagbanggit ng mga pangalan nila. Anyway, mula po sa mga simpleng halaman na tulad ng tambo o bugang tungo sa isang revolusyonaryong solusyon para sa waste water treatment.
Yes, Onin, kaya naman ating kilalanin ang tagumpay sa likod ng Vertical Halophyte Filter System o VHFS, ang kinilalang Best Government Infrastructure Project sa Davao Region, katuwang ang DOST Region 11. Para talakayin ang nature-based technology na ito, makakasama natin ang Project Technical Assistant 4 ng DOST Davao Region na si Engineer Mary Grace Abayon. Magandang agham, Engineer Grace. Magandang angham po, Sir Onin, at sa lahat ng manonood, isang makaagham na araw po sa ating lahat. Engineer Grace, para sa dagdag kaalaman ng ating mga taga-subaybay, ano po ba itong Vertical Halophyte Filter System Technology o VHFS? At paano gumagana itong nature-based technology para sa wastewater treatment? Ang Vertical Halophyte Filter System po, o yung mas kilala bilang VHFS, ay isang nature-based wastewater treatment technology na dinevelop ni DOST Davao Region. So, ibig sabihin po nun, yung mga tubig na nagmula sa iba't ibang establishmento, kagaya ng mga slaughterhouse, mga pig farm, poultry farm, ay sinasala niyo po gamit lamang yung halaman at natural filtration bago natin ito itapon sa mga tubig. So, bali po, yung mga tubig na nagmula sa iba't ibang establishmento, dumadaan muna siya sa paunang treatment kung saan sinasala natin yung mga malalaking solids kagaya ng mga bato, mga plastic, mga papel, at pagkatapos po nun, napupunta na po siya sa VHFS filter bed. Yung filter bed po natin ay mahigit kumulang 1 metrong lalim ng iba't ibang filter media na nakikita lang natin sa komunidad kagaya ng graba, mga sand at iba pa. At sa itaas po nito, tinatamnan po natin ito ng halophytes o yung tinatawag nating bugang o tambo, yung nakikita natin sa walis tambo. Okay. Yes. Yung pala yung bugang. Yes. At yung tubig po, dumadaloy po siya vertically o pababa. Kaya po tinawag natin siyang Vertical Halophyte Filter System. At pagkatapos po nun, pagkatapos ng filter bed, napupunta po siya sa clear water well kung saan pwede natin inspeksyonin yung tubig. Doon din po tayo kumukuha ng sampling para sa ating laboratory. At dahil nature-based po siya, mas simple, mas sustainable, at mas mura po kumpara sa ating conventional wastewater treatment. Di ba Gaano siya kalalim more at kalaki yung water well? 1 meter po, Sec. Depende Ang diameter. Pero yung lalim niya, depende. Depende po, sir, sa cubic meter din po ng wastewater. Pero karaniwan, ganong kalalim? Mga 2 meters po, mga 2 to 3 meters. meters, yes po. Alright. Alam natin na gumagamit tayo rito ng mga halaman tulad ng phragmites o mas kilala bilang tambo o bugang. Paano nga ba nakatutulong yung mga ordinaryong halamang ito para malinis ang maruming tubig o wastewater? Kahit mukhang simpleng halaman lang po yung bugang, madalas nakikita po natin ito sa walis tambo natin Yun sa na nga, bahay. pinalilinis mo lang. Yes po. Malaking papel din po ang ginagampanan nito sa ating wastewater. Yung tambo po kasi ay may deep and hollow rhizomes. Ibig sabihin po no, malalim at tungkag po ang kanyang mga ugat at tangkay. So para po siyang straw at nagsisilbi din po siyang straw kung saan sinisip-sip niya po yung oxygen mula sa hangin papunta doon sa ilalim ng filter bed. At yung oxygen na po yun ay nagsisilbi na din na parang nagkakaroon ng natural aerobic environment sa loob ng ating filter system. At dahil malalim po yung kanyang mga ugat, ang oxygen din po na dala ng mga ugat ay tumutulong din po para maparami yung ating indigenous waterborne bacteria na siyang sumisip-sip din sa ating mga pollutants. At yung tanim din po ay sumisip-sip rin po siya ng mga nakalalasong pollutants kagaya ng phosphates at nitrates na siyang ginagamit niyang pataba sa kanyang paglaki po. Okay. So hindi lang talaga mga wastewater yung parang nagtatanggal niya, kundi ibang klase ng tubig. But anyway. Pagkatapos dumaan ng dumi sa VHFS bed, gaano nakalinis ang lalabas na tubig? Ayan, Pwede na sir. ba itong gamitin muli? Pampatubig sa pananim? Sa palaisdaan o direktang itapon sa estero o anumang kanal na ligtas? Thank you po, Sec. Yung VHFS po, dinisenyo po talaga natin siya para mapababa yung pollution load natin, kagaya ng mga malaking solids, kagaya ng langis at grasa sa mga wastewater, o yung ating mga biochemical oxygen demand. At sa mga VHFS installations po natin, Sec, nakapagtala po tayo ng almost 98% na kabawasan sa ating total suspended solids, almost 95% din po na kabawasan para sa yung mga fecal coliform o yung bacteria mula sa wastewater. At almost 98% din nakabawasan para sa ating biochemical oxygen demand. At
upang masiguro din po natin na ligtas po yung tubig na itatapon natin sa mga estero, dapat din po sumunod ito sa standards na itinakda ng DNR. So, yung part po ng R&D ng DOST is kumukuha po kami ng sampling ng aming effluent na wastewater, at sa mga installations po natin, nakakapasa po tayo sa Class Tinetest nyo. A. Yes Tinetest po, nyo. Sec. Gaano ba katagal ang buhay ng mga tanim na yan? At hindi ba pinapalitan madalas o matagal ang buhay nila? Actually po, Sec, kaya naman po ng tanim ng 6 months or to 1 year. Pero usually, yung advice po talaga ng DOST, kapag masyadong mataas na po yung tanim, ay na-advise po namin na putulan po siya hanggang eye level po para mas ma-optimize po yung filtration efficiency. Gugupitan lang. Yes po, Pero hindi Sec. siya namamatay. May mga pagkakataon po na namamatay po siya, kaya pinapalitan na lang po. Tapos anong ginagawa niyo sa plants? Di ba na-absorb niya na yung ibang metal doon? Oo po, Sec. Yun po, Sec, tinatapon po namin po, Sec. Doon na lang, nagiging pataba din po siya. Yes po. Okay. Ayun. Pero bakit ba natin masasabing mas practical at eco-friendly ito kumpara sa mga karaniwang sewage treatment plants? Si VHFS po kasi, Sir Onin, is mas mababa po yung capital investment cost niya kumpara sa mga karaniwang STPs natin. At mas mura po yung pag-operate o pag-maintain niya sa mahabang panahon. Dahil hindi na po ito nangangailangan ng gumagalaw na makina o gumagalaw na piyasa. At pangalawa, dahil wala po itong gumagalaw na makina, mas mababa po yung tsansa na may masira, na may mabara sa, in the process itself. At pangatlo, hindi na po ito nangangailangan ng malaking supply ng kuryente dahil sapat na po yung natural filtration process niya. At kahit mas mura po ito, mas nature-based po ito, nagiging angkop din po kasi ito sa komunidad dahil yung mga materyales na kailangan sa pagpapatayo ng VHFS ay nakikita lamang po sa ating mga lokal na palengke o sa ating komunidad. Kaya mas angkop po siya sa ating maliliit na LGUs at sa mga MSMEs din po natin. Alright. Parang modular siya Kasi pag yung mga dimakina, parang buong komunidad na, napakamahal. Pero pwedeng bawat piggery, bawat restaurant, bawat resort, pwede mong lagyan. Tama. Basta meron lang siyang space. Yes, po, sir. Dinala niyo rin ba ang VHF sa mga coastal communities at evacuation centers? At paano ito nakatulong sa kalusugan ng mga residente at sa pagpapanatili ng kalinisan ng ating mga ilog at dagat? Yes po, Sec. Actually po, si VHFS, sumisip-sip rin po siya ng mga nakalalasan na pollutants kagaya ng phosphates at nitrates. Yung mga pollutants na po ito, kung hinahayaan natin makapunta sa ating mga ilog o dagat, ay nagiging sanhi ng pagdami ng liya o yung... Algae. Yes po, yung algae bloom. Yan yung nangyari sa sa Boracay. Yung hindi treated yung tubig, yung mga shampoo, sabon, marami yung component ng fertilizer, dumadami yung algae. Kaya hindi maganda yung tubig. Yes po, Sec. Tsaka, pagkatapos po na namamatay po yung mga isda natin, pag marami po yung liya. So, si VHFS po, para po siya nagsisilbing barrier na yung tubig na nanggagaling sa mga tahanan, sa mga establishmento, ay nalilinis po siya bago po siya napupunta dun sa coastal areas po natin. At nababawasan niya rin po yung mga fecal coliform o yung bacteria mula sa wastewater. At yung mga pathogens na yun, nagiging sanhi ng mga sakit tulad ng cholera, ng hepatitis din. At marami na po tayong installations ng mga VHFS sa coastal communities. Isa po diyan sa Bukana, Davao City. Meron din po tayo sa Malita, Davao Occidental. At meron din po tayong mga VHFS para sa mga beach resort. So nilalagdan po namin yung pangligo ng beach resort ng mga VHFS para ma-filter po talaga natin yung tubig. Meron bang VHFS ang buong Davao? Yes po. So wala na pa tayong problema. Hindi naman buo. Modular yan. Yes, sir. Hindi buo. Okay. By lang, sir? By enterprise, by organization, by resort, by restaurant. Sa ibang syudad sa Mindanao, restaurant meron. Okay. Mula dun sa mga pampublikong slaughterhouse at poultry farm hanggang sa mga ospital at coastal portlets, ilang mga sites na ba ang natulungan ng proyekto ito? At alin po sa mga proyekto masasabi niyong flagship success story? At bakit? Thank you po, Sir Onin. Sa kasalukuyan po, meron na po tayong 4 na po VHFS project sites na matagumpay nating na i-deploy hindi sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, pati na rin po sa ibang bansa. Kasama na po yan yung iba't ibang aplikasyon natin sa iba't ibang industriya, kagaya ng slaughterhouse, pampublikong paaralan, mga beach resort din. At masasabi po natin yung flagship
success ng project, yung pinakamalaking installation natin dito sa Pilipinas, sa Naawan, Misamis Oriental, para sa isang animal farm na may lawak na almost 800 square meters. At aside po niyan, Sir Onin, isang malaking hakbang din po ng proyekto yung kauna-unahang international deployment natin sa Indonesia. Aside sa kauna-unahang international deployment din po, unang application din po ito ng VHFS para sa batik industry. So yung paggawaan ng batik, treat niya ng VHFS, at gayong taon lang din po, na-deploy po natin yung pinakamalaking VHFS natin sa probinsya ng Phuket, Vietnam, na may lawak na 4,800 square meters. Wow. So, nangangahulugan po ito na yung teknolohiyang gawang DOST, yung gawang Pilipinas, ay world-class at kaya talagang tumugon din sa pangangailangan ng ibang bansa. Alright. Naku. Pinarangalan ang VHFS bilang Best Government Infrastructure Project sa Region 11 at naging finalist pa sa 8th BCYF Innovation Awards. Ano ang kahalagahan ng mga pagkilalang ito para sa DOST 11 at sa inyong team? Maraming salamat po, Sec. Ang mga pagkilala po mula sa iba't ibang eksperto at iba't ibang ahensya ay nangangahulugan po ng kalidad ng teknolohiya sa wastewater treatment. At nangangahulugan din po ito na yung teknolohiya, hindi lamang po siya isang eksperimento, kundi ito po ay isang konkretong solusyon para sa mga mamamayan. At dahil po sa mga award na ito, lumalaki din po yung kumpiyansa ng ating mga lokal na pamahalaan at pati na rin yung ating mga MSMEs na i-adapt yung technology para sa kanilang wastewater treatment. At silbing motivasyon at parang paalala din po sa amin ito na para mas mapagbutihan pa yung research and development natin para mas ma-improve at mas papalawak po yung aplikasyon ng ating teknolohiya. Alright, congratulations. Talagang sa lahat ng mga natamo o na-achieve ng VHFS na mga parangal at pagkilala. Para po sa mga LGU officials or MSME business owners na nakikinig ngayon, mahal po ba ang pagpapatayo at maintenance ng VHFS kumpara sa karaniwang sewage treatment systems? Kilala po si VHFS bilang murang alternatibo sa wastewater. So unang-una po, mababa po talaga yung capital investment niya kumpara dun sa mechanical or conventional natin ng mga wastewater. At hindi na po ito nangangailangan ng mga mamahaling chemical para lamang linisin yung tubig dahil yung natural filtration na po yung gumagawa nito. At kahit po walang nakabantay na tao 24 oras, kaya po tumakbo ng teknolohiya. So self-sufficient po siya. At kahit mas mura po ito, mas simple, sapat na po ang VHFS para makapasa po tayo sa standards na itinakda ng DNR. Magkano ba ang presyo kung magpapatayo ka? Kasi importante kung magkano sa kanila. Depende yung sa laki. Diba? Pero usually ba magkano? Yes po, Sec. So, a rough estimate lang po kung nasa 100 square meter po yung ipapatay nating VHFS, nasa 500,000 lang po siya, Sec. So, parang ganun po. Kung 200 square meter, rough estimate, nasa 1 million lang po. Ilang taon mo gagamitin yon? Wala na. Tuloy-tuloy na. Yes po, Sec. Wow. Papalitan mo na lang yung halaman. Kung may mga LGU, resort owners o pampublikong pasilidad na gustong magpalagay ng VHFS, paano ito makakalapit sila sa inyo? Paano makikipag-ugnayan sa DOST 11? Maraming salamat po. Para po sa pakikipag-ugnayan sa aming opisina, sa ilalim ng pamumuno ng aming Regional Director, Dr. Anthony Sales, pwede niyo po kaming bisitahin sa Bahada, Davao City, yung aming physical na opisina. Pwede niyo rin po kaming i-contact sa aming email ord@region11@dost.gov.ph o sa aming telepono 082-227-1313. At para sa mga technical na katanungan at koordinasyon tungkol sa proyekto, maaari niyo pong hanapin si Engineer Sean Litvut, ang aming wastewater expert, sa pamamagitan ng VHFS at region11.dost.gov.ph. Maraming salamat po. Maraming salamat, Engineer Mary Grace Abayo ng Project Technical Assistant 4 ng DOST Davao Region. Maraming salamat, Engineer Grace. Baka may gusto ka pong batiin sa iyo pagkakataon. Binabati ko po yung pamilya ko na nasa Davao, Ayan. pati na rin po yung mga kaklase ko at mga katrabaho ko po. Ang galing mong magtagalog. Ay, salamat Oo po, nga, sir. Sec. Hindi Salamat po. halatang taga Davao ka. Oo. Salamat po. Maraming salamat muli, Engineer Grace. Samantala mga connect, narito ng ating Agaw Trivia question for the week.
Sec. Agham mo ba ng Pilipinas ay may sarili ng mga microsatellite sa kalawakan? Tulad ng Diwata 1 at Diwata 2 na itinayo ng mga Pilipinong scientifico at inhinyero. Ang mga satellite na ito ay kumukuha ng libo-libong larawan ng ating mga kagubatan, karagatan at bagyo para sa makatulong sa paghahanda sa sakuna at agrikultura. Ang tanong mga kakunek, #agham mo ba kung anong ahensya ng pamahalaan sa Pilipinas ang nangunguna sa mga programa pagdating sa agham, teknolohiya, inobasyon at mga imbensyon sa bansa. Kung alam mo ang sagot, i-comment mo na yan sa ating comment section at ang magwawagi makatatanggap ng 500 pesos worth of GCash. Dapat kumpleto mo ang sagot at hindi naka-abbreviate. Sa ating pong pagbabalik, kilalanin naman natin ang isang DOST project beneficiary na isa na ang kilalang processed meat brand ngayon. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya. Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy, kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas. Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Sa ating kwentong tagumpay ngayong hapon, pag-usapan naman natin ang green solution na may tatak DOST para sa ating mga komunidad. Mula po sa maruming water discharge tungo sa malinis at environmentally compliant na pasilidad. Ating alamin kung paano nga ba pinalitan ang agham at ng kalikasan ng hamon ng wastewater management sa pampublikong katayan. Kaya naman para samahan tayong alamin kung paano naging kaagapay ng LGU na bunturan ang DOST-11 sa pamamagitan ng Vertical Halophyte Filter System o VHFS, makakasama natin ang Supervising Administrative Officer ng LGU na bunturan Davao de Oro na si Mr. Philip B. Sayong Jr. Magandang agham, Philip. Magandang agham po, Solidom, saka Sir Onin. Philip, bilang tagapamahala ng ating Municipal Slaughterhouse sa Nabunturan, ano po ba ang mga pangunahing hamon na kinakaharap ng isang LGU kapag pinag-uusapan ang pag-manage ng wastewater mula sa abattoir? Salamat po sa tanong, Sec. No? Actually, yung pangunahing challenge talaga yung paano ba lilinisin yung wastewater
bago siya makarating doon sa sapa, ilog, or creek. Or kung hindi man siya malilinis, sir, paano ba siya iipunin na dapat hindi siya makarating doon kasi madumi pa siya? Tsaka, paano din namin i-comply yung mga alituntunin ng EMB, Environmental Management Bureau, para makakomply po kami ng mga environmental laws, rules, and regulations. So, naging experience po kasi namin yan sa LGU na Bunturan. Kasi, na-issuean po kami ng notice of violation ng EMB way back May 2022. Kasi wala po kaming wastewater discharge permit. May 2022. Yes, sir. May 2022. Kasi wala kaming wastewater discharge permit or WDP kasi wala kaming treatment facility or filter system. So, na-issuean kami and eventually, nakapagmulta po kami ng mahigit 23,000 piso. LGU, imagine nyo, LGU po yan na nakapagmulta. Kala mo, LGU lang ang namumulta. Nakapagmulta po kami. So, dati po, pollution control officer pa po ako noong time na noon. So, yun nga, pinag-isipan talaga namin kung paano namin na-comply yung requirements kasi pinagmamalaki po namin ng aming slaughterhouse ay AA. Isang AA slaughterhouse at saka naging isang assessment center pa siya ng TESDA. Pero unfortunately, non-compliant po siya sa regulasyon ng EMB. Paano ginawa nyo nun, sir? So, ang naging, ano po yun, naghanap po kami, of course, nagbayad kami ng multa. Tapos naghanap kami ng mga solusyon. So nagtanong-tanong kami sa ibang mga LGU kung paano nila ginawa yung kanilang filter system po. Ayun. So paano nyo po nalaman ang tungkol sa Vertical Halophyte Filter System or VHFS ng DOST? Ano yung nakapagpabago ng isip nyo na subukan ito sa halip ng mga tradisyonal na sistema? So yun nga po, nagtanong-tanong kami sa mga kalapit na probinsya. Pagkaalaman po namin na sa bayan ng Santo Tomas, sa Davao del Norte, meron silang VHFS. So, agad-agad po, July 2022, 2 buwan matapos kami magbayad. So, pumunta kami sa Santo Tomas. At doon po namin nalaman na meron talagang VHFS na nature-based at saka low-cost na filter system. So, after nun, ginawa namin lahat na nakbang, mga proseso, para makapag-avail kami ng VHFS sa DOST 11. So, after po, May 2023, 1 year after po ng notice of violation, nakapagpirma po kami ng Memorandum of Agreement with DOST 11. Yeah. With LGU na Bunturan at saka DOST 11 na pinangunahan ni Regional Director Dr. Anthony Sales po. Sa simula nung ipinatutupad ang VHFS, meron bang duda o pag-aalinlangan o pangamba ang mga staff mo o sa komunidad na baka hindi kayanin ng halaman ang napakaraming tubig? May amoy ba kaya din yon na problema din? Paano nyo ito napatunayan sa kanila na okay? Totoo lang po, Sek, no? Meron talagang pangamba at saka pagdududa, no? Kasi yun nga, halaman siya, no? Hindi siya yung conventional or mechanical or gumagamit ng mga chemical, no? So, napatunayan lang po namin talaga na epektibo yung VHFS. Nung nagkandak po kami ng test, kasi nagkakandak din kami quarterly. Kasi sinasubmit po namin yan sa EMB. So, nagkandak po kami, I think July 2024. So, doon po namin nakita yung talagang napakalaking pagbaba ng mga parameters. Like yung sinasabi ni engineer kanina na BOD, TSS, phosphate, saka nitrate. No? So, pagkatapos ng test, nakita po namin na bumaba. So, nawala po yung pangamba. At saka yung mga tao, talagang believe sila sa technology. Kasi yun nga lang, bugang. Parang ordinaryong halaman lang yan sa amin doon. Oo nga po. So, yun nga, September ng 2024, finally, na-issuehan kami ng wastewater discharge permit ng EMB 11 dahil po doon sa VHFS. Wow, ang galing, sir. Ano po yung naging reaksyon naman ng mga residente nakatira malapit po sa slaughterhouse? Naramdaman po ba nila agad yung pagbabago? Lalo na pagdating sa amoy or kalinisan po ng paligid? Hindi tawag pagbabago doon. Ano, sir? Pagbabango. Anyway, ano ba yung comment nila? Yes po, talagang nanibago po talaga yung mga tao. Number one, nawala talaga yung amoy. No? Dati kasi wala kaming filter system, yung lagoon lang namin, talagang napakabaho po nun. No? So yung tubig na napupunta sa creek, talagang mabaho din. Dahil sa VHFS, nawala po yung amoy, at saka talagang crystal clear na po yung tubig, sir. No? Pwede bang inumin ng tubig? Hindi naman. Iba pa yun. Hindi naman. Kailangan mong panibago. Kasi sir, akala ko. System. Pero pwede siyang magamit pang
siguro pang palaisdaan. Pangpalaisdaan, Pwede ayun po sir. siya, Yes, sir. Kumbaga pwede mo na itapon sa kahit anong kanal o estero. Yes, Ano po yung simula po ng ipinatupad ng VHFS, ano po ang bukod doon sa pagbibigay ng teknolohiya, paano po umalalay ang DOST-11 sa LGU na nabunturan mula po sa technical guidance, site assessment, hanggang po sa pagkasanay ng inyong mga tauhan sa slaughterhouse? Actually, gusto ko na rin pong gamitin yung pagkakataon para magpasalamat po sa DOST, no? Sa totoo lang po, talagang napakalaki ng naitulong ng DOST, no? Para sa amin kasi kung wala yung BHFS, hindi po kaya ng LGU na bunturan niya yung gamitin po yung mga conventional kasi limited lang po yung budget namin, no? Opo. So, dahil po doon sa technology ng DOST, so na-implement po namin ito nang hindi masyadong malaki yung capital investment namin. Tsaka na-comply na po namin yung requirements ng EMB in terms of yung wastewater discharge permit. Kasi ayaw na po namin makamulta. Tama po. Pa muli, no? So, siguro naman po, salamat po, Sec, no? Lalo na sa DOST-11 dahil naka-avail po kami ng technology ito na low cost at saka nature-based po. At saka maraming salamat din sa bugang, sir. Yes, sir. Yes, sir, no? Yung bugang, parang wala nang value Para na akala yan. niya walang pangwalis lang pero Yes, sir. maraming pa nagagawa. Panglinis. Panglinis, sir. Panglinis ng tubig. Panglinis po ng dumi sa ibabaw. Panglinis talaga yung Tama, kanyang sir. purpose. Malaking usapin para sa mga LGU ang pagsunod sa standards ng Environmental Management Bureau or EMB, no? Mula nang ma-install ang VHFS, paano po ito nakatulong para maging 100% compliant ang nabunturan slaughterhouse sa mga regulasyon ng EMB? Yes po, sir. Actually, dahil po dun sa naging pasado po kami sa lahat ng parameters, talagang naging compliant po talaga kami, no? Pero actually, sir, may mga pagkakataon talaga po na pumalyar kami, hindi dahil hindi epektibo yung VHFS, kundi kami yung nagkulang. Okay. Sa sobrang kampante po namin, kasi nakakomply na kami, wala sa isip namin yung maintenance ba, yung sinasabi ni engineer na kailangan talaga natin putulin. Putulin yung dahon. Yes, sir. Kasi Oo. nangyari po, parang nawala sa isip namin yung maintenance, hindi na namin naputol. Talagang tumaas ng napakataas yung mga Nung LOI. tumaas yung ang dahon, ano nangyari? Humina po kasi yung pagsipsip ng mga pollutants, no? So okay. kaya nga, bumagsak yung may mga parameter na bumagsak. Again, nag-notice of violation na naman si EMB. So, doon kami na yun pala. Kasi, nagkulang kami sa maintenance, no? So, sa totoo lang, yung maintenance, hindi naman, Pag hindi naman pinutol mo hirap. ba, dadami ulit? Mas maraming dahon, di ba? Yes, sir. So, mas marami. Mag-regenerate kasi siya. Yun oo. yung kailangan. So, kailangan talaga niyang putulin para mag-regenerate siya, para ma-absorb niya yung mga pollutants. Mabuti pa yung ganyan. Hindi tulad ng buhok natin, kahit putulin mo, wala na pag-asa. Oo nga, sir. So, yun yung nangyari. Ginawa namin yung dapat i-maintain, yung aside from that, yung din po, yung mga halaman na tutubo, yung ibang halaman, aside from the helophyte, tulad ng mga morning glory, kasi pinipatay nila yung mga helophyte. Kailangan nyo tanggalin. Yes, kailangan tanggalin. Then, dapat walang ibang halaman na tutubo doon sa loob. So, dahil na-maintain na po namin yun, eventually, ngayon, pasado na ko pinsan. Gano'n sir kadalas yung paglilinis po ninyo o pag-maintain ng VHFS? Sa pagputol po ng mga helophyte, usually, ginagawa po namin yan once every quarter. Once every quarter. Or, as the rate rises po, may mga times na isang beses, 2 buwan. Pero, yung paglilinis po ng mga pipe, kasi may mga pipes po siya, ginagawa po namin yan weekly. Dini-discharge po namin yun kasi may mga bara-bara po yun. Pag hindi po yun malinis, walang tubig na lalabas. So, masasayang lang din yun po. So, weekly po namin siyang ginagawa. Tapos yung mga halaman sa palibot, yung mga morning glory, tarang minomonitor po yan weekly para walang ibang halaman na tutubo dyan sa loob. Malaki ba sir yung naipon po ninyo o natipid ng LGU sa operations at maintenance budget kumpara sa dating ginagawa? Sa totoo lang po, wala kaming additional budget for maintenance. Kasi kaya lang po siya i-maintain using yung aming existing na budget. Kasi yung maintenance lang naman po, yun na naman po, pagputol, kaya naman kung gawin yan kahit hindi kami mag-hire ng additional na personnel. Tsaka yung paglinis ng mga pipe, ginagawa na rin yan ng aming mga personnel doon. So, walang ibang tao na i-hire. Tapos yung sa mga lang naman, pagputol, kaya na pa yung gawin ng tao niyan.
na available doon sa amin. Tapos yung mga siguro yung mga aggregates lang na kailangang i-add kung meron man, minimal lang po. Minimal lang po yung ano siya, yung budget na kailangan. So talagang ano siya, low maintenance lang din po siya na filter system. Alright. Gaano po kahalaga sa isang local government unit ang magkaroon ng assistance ng science agency katulad ng DOST para masolusyonan ang mga problema na tulad ng sa slaughterhouse o iba pa? Tulad nga nitong solusyon na wastewater management at environmental protection na kinakailangan naman ng lahat. Yes po, Sec, no? Alam naman po natin, yung LGU, limited lang po talaga yung budget. Tsaka, si DOST po yung nag-fill in nung gap kasi wala po kami masyadong research and development sa LGU. So, kung gusto po talaga namin ng epektibo, low cost at saka nature-based, doon papasok si DOST. Kasi may mga technology siya using yung sa siyensya at agham na talagang epektibo. So, nakita ko po doon, number 1, yung DOST kasi talagang nagbibigay ng technical assistance. Nandiyan siya para tulungan yung LGU sa mga kailangan niya. Pangalawa, cost efficiency. Kasi may technology siya na hindi masyadong mahal. Sa amin nga, yung aming filter system, ang kabuuang halaga niya ay 1.5 million lang. Kumpara namin sa technical or conventional, siguro mga nasa 3 to 5 million. So malaking tulong siya na hindi masyadong makakaapekto sa budget ng LGU. Alright. Para sa iba bang LGU officials or slaughterhouse operators na nakikinig ngayon at nahihirapan din sa kanilang wastewater management, ano sir ang maipapayo nyo sa kanila ukol sa pag-adapt ng ganitong klaseng DOST technology? Siguro po, mapapayo ko lang po sa kanila, huwag po kayo mag-atubiling lumapit sa DOST. No? Kasi ang DOST po, tutulong po talaga yan dahil may mga teknolohiya talaga silang pwedeng ibigay. Siguro yun sa akin lang po is, number 1, huwag masyadong over-engineering. Ibig sabihin, hindi lahat kailangan yung mga talagang mga conventional na mga makina ang kailangan or yung mga malaking structure. Meron naman simple, ngunit epektibong solusyon. At then, pangalawa po, abot kamay po yung compliance. Kaya po i-comply yung regulasyon ng EMB. For as long as, pangatlo, magko-cooperate po yung LGU. Hindi dahil epektibo yung technology ng DOST, wala na po kaming gagawin. May responsibility din ng LGU. Tulad ng maintenance. Nung nasabi ko po, dahil nagkumpiyansa kami, kaya may bumagsak na parameter. Pero ngayon po, talagang ginagawa po namin yung maintenance para po tuloy-tuloy yung pag-comply namin sa regulasyon ng EMB. Ayan. Actually, yun yung hinihikayat ko sa mga LGU and even DNR. Binabanggit ko na may nature-based solution na kung hindi pa kaya ng isang LGU yung isang technology na masyadong mahal at wala silang budget, modular ito no? Hindi naman ito para sa whole town. Pwedeng gawin na abot kamay ng iba't ibang organisasyon tulad ng slaughterhouse, resort, hospital, no? Makakatulong. Kaya maraming salamat sa experience na na-share mo sa amin, Mr. Philip B. Sayong, ang Supervising Administrative Officer ng LGU Nabunturan, Davao de Oro. Salamat po, sir. Maraming salamat, sir. Baka may gusto mo kayong batiin na sa inyong pagkakataon, sir. Okay, unang-una po, yung pamilya ko po na nandun sa Davao de Oro, yung asawa ko po din. Of course, yung aming butihing mayor, no? Mayor Maricel Clarin Balili, yung aming Vice Mayor, si Ria Riterba, sa mga Sangguniang Bayan members, yung aming Municipal Administrator po din, supportado po yung aming project, Sir Freddy Coronica, sa lahat ng mga kababayan po namin sa Nabunturan, Davao de Oro. Alright. Maraming salamat, sir. At magandang araw po sa inyo. Kamusta naman natin ang mga online viewers natin? Tama ko at dahil dyan ay nais namin batiin ang ating mga taga-subaybay na nakikiisa sa atin ngayon sa ating comment sections. Binabati namin si Ann Sandy Dage, Jovita Nalbog, Royce Tibe, Rachel Timidan. Ayan. At kay Matet Segovia, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Bago tayo magtapos, ating alamin ang nagwagi sa ating hashtag Aghamuba Trivia Question of the Week. Ang tanong, mga kakunig, hashtag Aghamuba kung anong ahensya ng pamahalaan sa Pilipinas ang naunguna sa mga programa pagdating sa agham, teknolohiya, inobasyon at mga imbensyon sa bansa. Ang tamang sagot ay DOST, Department of Science and Technology. Congratulations kay Renato C.
Renato, mag-direct mensahe lang sa DOST Facebook page, kalakip ang iyong pangalan, screenshot ng comment, cash, Gcash number, at date kung kailan nanalo para maklaim ang iyong premyo. Samantala, oras na para ating alamin kung ano pa ang makaganapan ng ating kalihim sa mga susunod na araw. Straight from the S&T Authority naman sa DOST Secretary Renato Yusuldum Jr. Inaanyahan po namin ang mga kababayan natin sa Caraga upang makiisa sa 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week na gaganapin sa Butuan City. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page ng DOST Caraga. Ongoing na rin po ang applications para sa 2027 DOST Undergraduate Scholarships. Hinikayat po natin ang grade 12 STEM learners at ang mga pasok sa eligibility criteria na magsumite ng aplikasyon hanggang September 17, 2026. Mga kunek, yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo po kaming samahan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay din mapapanood sa TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 to 49 at mapapakinggan pa rin sa 104.3 FM. Mapapanood niyo pa rin kami sa live streaming sa Radyo Pilipinas at DOSTV social media pages. Muli po ako inyong kapatid sa Imbabuid, Onin Miranda. At mula sa Department of Science and Technology, para sa Agham na Ramdam, ako po si Secretary Renato Yusuldum Jr., patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST, Konektado Ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all. Saan bahagi ng ang DOST sa radyo. Ilang paaralan Serving the Republic of the Philippines for more than 75